Sa malawak na bukirin ng Nueva Ecija, sa gilid ng isang malaking rancho na pagmamay-ari ni Don Severino, nakatira si Cardo, isang tahimik, payat at sunog sa araw na trabahador. Hindi siya mayabang, hindi rin siya palaaway. Sa katunayan, madalas siyang yumuyuko na lamang kapag pinapagaitan. Hindi dahil wala siyang lakas lumaban, kundi dahil alam niyang may inaalagaan siyang matandang ina. Sa bawat patak ng pawis niya sa pastulan, ang tanging nasa isip niya ay si Inay Marta na naghihintay sa kanilang maliit at butas-butas na kubo. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na si Cardo. Siya ang unang nagbubukas ng kulungan ng baka, nagbubuhat ng mga sako ng pakain, naglilinis ng putik at dumi sa sahig ng kamalig at naghahakot ng tubig mula sa poso. Minsan, nanginginig na ang tuhod niya sa pagod, ngunit hindi siya pwedeng huminto. Kapag nakita siya ni Bruno, ang malupit na katiwala ni Don Severino, tiyak na makakatikim siya ng sigaw, insulto o hampas ng patpat sa gilid ng binti. "Cardo!" sigaw ni Bruno isang umaga habang nakatayo sa lilim ng malaking puno. "Bakit ang bagal mo? Hindi kami pinakakain dito para magpahinga." Napahinto si Cardo sa pagbubuhat ng timba. Punong-puno na ng tubig ang 2 balde sa magkabilang kamay niya. Masakit ang balikat niya, parang may apoy na gumagapang sa kanyang likod, pero pinilit niyang ngumiti ng bahagya. "Pasensya na po, Kuya Bruno. Natapilok lang po ako kanina." Mahina niyang sagot. "Natapilok?" Tumawa si Bruno. "Mahina ka talaga, kaya hindi ka umaasenso hanggang utusan ka na lang." Narinig iyon ng ibang trabahador. May ilan na nakayuko, may ilan na umiwas ng tingin. Wala namang gustong tumawa pero takot silang kampanyan si Cardo. Si Bruno ang kanang kamay ni Don Severino at si Don Severino ang hari ng rancho. Kapag kinalaban mo siya, mawawalan ka ng trabaho, pagkain at minsan patitirahan. Maya-maya, lumabas si Don Severino mula sa malaking bahay niya sa gitna ng rancho. Malaki ang katawan, makapal ang bigote at palaging nakasuot na malinis na polo kahit ang mga trabahador niya ay halos amoy pawis at lupa. Pinagmasdan niya si Cardo na pilit itinatayo ang mga balde sa tabi ng kulungan. "Iyan ang problema sa mahirap," sabi ni Don Severino, sapat ang lakas ng boses para marinig ng lahat. "Cardo, tandaan mo, kung hindi dahil sa akin, wala kang kakainin." Napakuyom ng kamay ni Cardo, nguit agad din niyang binitawan. Narinig niya sa isip ang paos na boses ng kanyang ina. "Anak, wag mong hayaang kainin ka ng galit. Mas mabigat ang galit kaysa sa gutom." "Opo, Don Severino. Salamat po sa trabaho." Napangisi si Don Severino. "Ayan, mabuti at marunong kang lumugar. Sa gabi, kunin mo na lang ang rasyon mo kay Bruno." Ang rasyon, iyon ang tawag nila sa kakarampot na ibinabayad kay Cardo. Maliit na supot ng kanin, konting gatas na hindi na naibenta at minsan ay tirang taba ng baka. Hindi ito sahod, hindi ito makatarungan, ngunit para kay Cardo, iyon ang tanging paraan para may maipakain kay Inay Marta. Paglubog ng araw, pagod na pagod si Cardo. Ang damit niya ay basang-basa sa pawis, ang palad niya ay may paltos at ang likod niya ay parang binabayo sa sakit. Lumapit siya sa Bruno sa likod ng bodega para kunin ng rasyon. "Eto," sabi ni Bruno, itinapon sa lupa ang maliit na supot. "Huwag ka nang magreklamo, maswerte ka pa nga at may inuuwi ka." Pinulot ni Cardo ang supot. Nang buksan niya, napansin niyang mas kaunti pa nga kaysa kahabon ang kanin. "Kuya Bruno," maingat niyang sabi, "pwede po bang dagdagan kahit kaunti? May sakit po si Inay, mahina na po siya, kahit konting gatas lang sana." Tinitigan siya ni Bruno na parang kasalanan ang humingi. "Akala mo ba charity ang rancho? Kung gusto mong may dagdag, magtrabaho ka ng doble." "Ginagawa ko naman po ang lahat," sagot ni Cardo, nanginginig ang tinig. "Kahit po konting gatas." Bago pa siya matapos, biglang dumating si Don Severino. "Ano na naman ito?" "Humihingi po ng dagdag," sabi ni Bruno. "Dagdag?" Umangat ang kilay ni Don Severino. "Cardo, ang taong mahirap dapat marunong magkontento.
Kapag binigyan mo ng isang tasa, hihingi ng isang pitsil. Kapag binigyan mo ng isang supot, hihingi ng isang kaban. Napahiya si Cardo. Lalo siyang nanliit nang naramdaman niyang nakatingin ang ibang trabahador. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na hindi siya humihingi para sa sarili niya. Iyon ay para sa kanyang ina. Ngulit alam niyang walang silbi ang paliwanag sa taong sarado ang puso. Pasensya na po, bulong niya. Lumakad na siya pauwi. Mabigat ang hakbang niya ngunit mas mabigat ang dibdib. Habang binabaybay niya ang makitnip na daan sa gilid ng kagubatan, dinig niya ang huni ng mga kulilig at ang mahinang hip ng hangin sa tuyong damo. Nasa kamay niya ang maliit na supot ng kanin at bote ng gatas. Iyon na ang hapunan nila. Sa kanilang kubo, sigurado siyang naghihintay si Inay Marta. Marahil nakaupo ito sa lumang banig, nakasandal sa dingding at pinipigilang umubo ng malakas para hindi siya mag-alala. Naalala ni Cardo ang payat na mikha ng ina, ang mga matang laging pagod ngulit puno ng pagmamahal. Konting tiis pa, Inay, bulong ni Cardo habang naglalakad. Banang araw hindi na tayo ganito. Balang araw hindi na kayo matutulog na gutom. Ngunit kahit sinabi niya iyon, may kirot sa puso niya. Ilang taon na niyang sinasabi iyon, ilang taon na siyang nangangako, at bawat taon parang lalo lamang silang linulubog ng kahirapan. Nang napadaan siya sa gilid ng kagubatan, may nakita siyang kakaibang liwanag sa ilalim ng buwan. Hindi ito ilaw ng tao, hindi rin ito apoy. Parang itong pilak na sinag na gumagalaw sa damuhan. Mahina ngulit malinaw, parang may humihinga sa gitna ng dilim. Napahinto si Cardo. Kumabog ang dibdib niya. Ano yun? Bulong niya. Gusto niyang magpatuloy pa uwi, ngulit may kung anong humila sa kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang lumapit sa liwanag, hawak pa rin ang supot ng kanin at bote ng gatas. Sa bawat hakbang, lumalamig ang hangin, parang bigla nang tumahimik ang buong paligid. At doon, sa ilalim ng buwan, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya malilimutan hanggang buhay. Sa gitna ng damuhan, nakahandusay ang isang usa. Ngulit hindi ito katulad ng karaniwang usa na nakikita sa mga lumang larawan o naririnig sa kwento ng mga matatanda. Ang balahibo nito ay kulay pilak. Kumikintang sa ilalim ng buwan na para bang hinabi mula sa liwanag ng gabi. Mahaba at marikit ang leeg nito. Manipis ang mga paa at ang mga mata ay malalim. Parang may naiintindihang higit pa sa salita ng tao. Ngunit kahit maganda ito, malinaw na naghihirap ang nilalang. May sugat ang kaliwang paa nito. May bahid ng dugo sa damo. Nanginginig ito at tuwing sinusubukan nitong tumayo, muling bumabagsak ang katawan nito sa lupa. Ang kinang ng balahibo nito ay tila humihina sa bawat paghinga. Napaatras si Cardo sa takot. Hindi dahil pangit o nakakatakot ang usa, kundi dahil napakahiwaga nito. Pakiramdam niya hindi siya dapat naroroon, para siyang nakasilip sa lihim na hindi para sa mata ng tao. Diyos ko, bulong niya. Ano ka? Tumingin ang usa sa kanya. Hindi ito umungol, hindi tumakbo, hindi rin nanlaban. Tanging ang mga mata nito ang tumilos, malungkot, pagod, at tila nagmamakaawa. Biglang bumigat ang hawak ni Cardo sa sukot ng kanin. Naalala niya si Inay Marta. Naalala niya ang mahinang ubo, ang palad nitong nanginginig kapag inaabot ang baso ng tubig, ang pilit nitong ngiti kahit halata namang gutom. Hindi pwede, bulong ni Cardo sa sarili. Para kay Inay ito. Humakbang siya palayo. Isa, dalawa, ngulit bago siya tuluyang makaalis, narinig niya ang mahinang paghingal ng usa. Napalingon siya. Pinilit nitong itukod ang paa, ngulit bumagsak muli ang katawan sa lupa. Sumayad ang sungay nito sa damuhan at may kumislap na pilak na alikabok sa paligid. Napapikit si Cardo. May kumurot sa kanyang dibdib. Kung iiwan ko ito, mamamatay ito, naisip niya. Pero kung ibibigay ko ang pagkain, ano ang ipakakain ko kay Inay? Matagal siyang nakatayo roon, hati ang loob. Hindi siya santo, gutom din siya, takot din siya.
Ayaw niyang makita ang ina na mas lalong manghina. Ngulit habang nakatingin siya sa sugatang usa, may naalala siyang sinabi ni Inay Marta noong bata pa siya. "Anak," madalas nitong sabihin habang hinahati ang kakaunting kanin sa kanilang pinggan, "kapag may nakita kang higit na nangangailangan, huwag mong isara ang kamay mo. Minsan ang biyaya ay dumaraan sa anyo ng pagsubok." Dahan-dahang lumuhod si Cardo sa tabi ng usa. "Huwag kang matakot," mahina niyang sabi. "Wala akong masamang balak." Hindi gumalaw ang usa, nanatili lamang itong nakatingin sa kanya. Binuksan ni Cardo ang sukot ng kanin. Hinati niya ito sa dalawang bahagi. Ang mas maliit ay itinabi niya para kay Inay Marta. Ang mas marami ay inilapit niya sa bibig ng usa. "Pasensya ka na," sabi niya tila nakikipag-usap sa tao. "Ito lang ang meron ako. Hindi masarap, hindi rin marami. Pero sana makatulong." Dahan-dahang kinain ng usa ang kanin. Pagkatapos ay binuksan ni Cardo ang maliit na bote ng gatas. Ibinuhos niya ang kaunti sa dahon ng saging na nakita sa tabi, saka inilapit sa usa. Uminom ng dahan-dahan, parang bawat patak ay mahalaga. Habang pinapakain niya ang usa, napansin ni Cardo ang sugat nito. Malalim yon. May ilang tinik na nakabaon sa balat. Napangimi siya. "Masakit ito," bulong niya. "Kailangan kong linisin." Pinunit niya ang layaman ng maruming damit niya. Iyon lamang ang tela niyang maibibigay, ngulit hindi siya nagdalawang isip. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mga tinik, kahit minsan ay napapakislot ang usa. Lininis niya ang sugat gamit ang kaunting tubig mula sa kanyang lumang bote, saka binalutan ng punit na tela. "Naku," sabi niya, "pinipilit mumiti. Kung alam lang ni Inay na ginamit ko ang damit ko para sa isang usa, baka masabi niyang, 'Cardo, wala ka nang maayos na suot, pinunit mo pa.'" Sa unang pagkakataon, tila gumaan ang tingin ng usa. Itinukod nito ng bahagya ang ulo at marahang idinikit ang noo niya sa kamay ni Cardo. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi yun simpleng galaw ng hayop, parang pasasalamat, parang pag-unawa. "Maiintindihan mo ba ako?" tanong niya halos pabulong. Walang sagot ang usa, ngulit sa mga mata nito may lambing na hindi niya maipaliwanag. Nang makitang medyo humahanaw na ang nilalang, tumayo si Cardo. Kinuha niya ang natitirang kaunting kanin at gatas para sa kanyang ina. Pakiramdam niya napakaliit ng laman ng sukot. Nakonsensya siya. Takot siyang umuwi at makita ang pagkadismaya ng Inay Marta. "Babalikan kita bukas," sabi niya sa usa, "kung nandito ka pa." Dahan-dahan siyang lumakad pa uwi. Ngulit bawat ilang hakbang, lumilingon siya. Nanatili ang usa sa damuhan, nakatingin sa kanya, habang ang pilak nitong balahibo ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Pagdating niya sa kubo, nakaupo si Inay Marta sa banig. Mahina ang ilaw ng gasera. Nang makita siya, ngumiti ito kahit halatang pagod. "Anak," sabi nito, "bakit ang tagal mo?" Napayuko si Cardo. "Pasensya na, Inay. May nakita po kasi ako sa daan." Ibinigay niya ang natitirang pagkain. Kitang-kita niya na kaunti iyon. Pinilit niyang ngumiti pero nanghingililid ang luha niya sa mata. "Inay," sabi niya, "may sugatang usa po sa gilid ng gubat. Pilakang balahibo. Hindi ko alam kung ano siya, pero nangingihina siya. Ibinigay ko ang kalahati ng pagkain natin." Tahimik si Inay Marta. Saglit siyang tumingin sa pagkain at saka kay Cardo. Akala niya at magagalit siya. Handa na siyang humingi ng tawad. Ngulit hinawakan ni Cardo ang kamay niya. "Anak," sabi ng marahan, "kung ang puso mo ay nagawang maawa habang ikaw ay nagugutom, mas mayaman ka pare sa amo mong maraming baka." Napaluha si Cardo. "Pero Inay, gutom po kayo." "Gutom ako," sagot nito, ngumiti ng mahina. "Pero mas mabubusog ako sa pag-alam na mabuti ang anak ko." Ibinahagi nila ang kaunting natira. Hindi sapat ang pagkain, ngunit kakaibang init ang naramdaman ni Cardo sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa kabila ng gutom, parang may nagsimulang liwanag sa kanilang madilim na kubo. Sa labas, sa malayo,
kumislap muli ang pilak na liwanag sa gilid ng kagubatan. Kinabukasan, maaga pa lamang ay bumalik si Cardo sa lugar kung saan niya iniwan ang sugatang usa. Dala niya ang kaunting tubig at ilang dahon na natutuhan niyang gamitin sa sugat ng hayop. Ngumit pagdating niya sa damuhan, wala na roon ang usa. Tanging ang bahid ng natuyong dugo at ang ilang kumikislap na hibla ng pilak na balahibo ang naiwan. Napahinto siya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o malungkot. Kung nakaalis ang usa, ibig sabihin ay lumakas ito. Ngunit may bahagi sa kanya na nanghihinayang, parang may mahalagang bagay na biglang nawala. Siguro gumaling ka na. Bulong niya sa hangin. Sana ligtas ka. Pinulot niya ang isang hibla ng pilak na balahibo. Sa palad niya, malamig ito ngunit may kakaibang liwanag. Itinago niya ito sa bulsa, hindi para ipagyabang, kundi bilang alaala ng nilalang na minsan niyang tinulungan. Nagpatuloy ang araw niya sa rancho. Gaya ng dati, pinagalitan siya ni Bruno dahil mabagal daw siya. Gaya ng dati, hinamak siya ni Don Severino nang madumihan ng sapatos nito ng putik na hindi naman siya ang may gawa. Ngulit kakaiba ang pakiramdam ni Cardo. Sa gitna ng pagod, paulit-ulit nang naiisip ang mata ng usa. Malalim, malungkot at marunong magpasalamat. Pagsapit ng gabi, umuwi siya sa kubo. Masama ang ubo ni Inay Marta. Nilagyan niya nito ng basang bimpo sa noo, saka pinainom ng kaunting gatas. Habang nakaupo siya sa labas, napatingin siya sa madilim na bahagi ng pastulan. Baka guni-guni ko lang yun, sabi niya sa sarili. Baka sa sobrang pagod, naikala kong mahiwaga ang isang sugatang hayop. Ngunit bago pa niya matapos ang iniisip, may lumitaw na liwanag sa malayo. Una, akala niya ay alitap-tap. 1, 2, 10. Hanggang sa dumami ang maliliit na ilaw, umiikot sa iisang lugar. Sa gitna ng mga liwanag, dahan-dahang lumitaw ang usa. Napatayo si Cardo. Ikaw! Mas matatag na ang tindig nito. Ang sugat sa paa ay hindi naduguan, bagamat may bakas pa. Ang pilak nitong balahibo ay mas maliwanag kaysa dati, parang sinag ng buwan na nagkaroon ng katawan. Hindi ito tumakbo. Sa halip, humakbang ito palapit kay Cardo. Bumalik ka, bulong ni Cardo. Lumapit ang usa at dinikit ang ulo sa kanyang kamay. Mapakabigat ng emosyon na dumaan sa dibdib ni Cardo. Hindi niya alam kung bakit pero sa simpleng pagdikit na iyon, parang may nakakaunawa sa lahat ng pagod niya. Parang may nagsasabing nakita ang kanyang kabutihan kahit walang ibang nakikita. Inay! Tawag niya, halos pabulong, ngulit puno ng pananabik. Inay, halika po! Nandito siya! Dahan-dahang lumabas si Inay Marta, nakabalabal sa lumang kumot. Nang makita niya ang usa, natigilan siya. Ang mukha niyang tagal ng pagod ay napuno ng pagtataka. Diyos ko, sabi niya. Anak, hindi ito pangkaraniwang hayop. Nakikita niyo rin po siya, tanong ni Cardo. Oo, sagot ni Inay Marta, pero pakiramdam ko, hindi lahat ay makakakita sa kanya. Tumingin ang usa kay Inay Marta, hindi ito natakot. Lumapit ito ng kaunti at yumuko na para bang gumagalang sa matanda. Napangiti si Inay Marta. Marunong kang magpasalamat, sabi niya sa usa, at marunong kang pumili ng taong lalapit. Mula noon, tuwing dapit hapon, bumabalik ang usa. Hindi araw-araw sa parehong oras, ngunit madalas ay kapag mabigat ang loob ni Cardo. Kapag galing siya sa pangiinsulto ni Don Severino, naroon ang usa sa gilid ng pastulan. Kapag nag-aalala siya sa gamot ni Inay Marta, naroon ito sa ilalim ng buwan. Kapag tahimik siyang umiiyak sa labas ng kubo, mararani itong lalapit at ididikit ang ulo sa kanyang balikat. Alam mo ba, Sarito, sabi ni Cardo rito isang gabi habang nakaupo siya sa damuhan. Minsan naiinggit ako sa mga hayop. Kapag pagod sila, nagpapahinga sila. Kapag gutom sila,
Naghahanap sila ng damo. Pero ang tao, kahit pagod na, kailangan pa ring lumaban. Kahit gutom na, kailangan pa ring ngumiti. Tumingin lamang ang usa sa kanya. Ang mga mata nito ay may kakaibang lambing. "Ano ba ang pangalan mo?" tanong ni Cardo. "Hindi naman pwedeng laging-lagi na lang kitang tatawaging usa." Biglang umihip ang hangin. Sa paligid, mas dumami ang mga liwanag na parang alitaptap. Sa mahinang ihip, parang may salita na dinala ang hangin. Hindi malinaw, ngumit sapat na para maramdaman ni Cardo. "Silangan." Napakurpik si Cardo. "Silangan?" Kumikislap ang balahibo ng usa na parang sumasang-ayon. "Silangan," inulit ni Cardo at ngumiti siya sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Sa loob ng kubo, pinagmamasdan ni Inay Marta ang kanyang anak. Napansin niyang mas gumagaan ang mukha ni Cardo tuwing dumarating si Silangan. Hindi niya alam kung anong mahiwaga ang dala ng usa, ngumit sa puso niya, nagpapasalamat siya. Dahil kahit hindi pa nagbabago ang mundo nila, may munting pag-asa ng bumibisita tuwing dapit hapon. Lumipas ang ilang araw at patuloy ang hirap ni Cardo sa rancho ni Don Severino. Ngulit may nagbago sa kanya. Hindi na siya lubusang nauubos ng pagod. Sa tuwing mabibigat ang salita ni Bruno o Don Severino, iniisip niya ang pagdating ni Silangan sa dapit hapon. Yon ang lihim niyang lakas, ang kaalamang may nilalang na nakikita ang kanyang kabutihan. Isang tanghali, habang naglilinis si Cardo sa kulungan, narinig niya ang malakas na reklamo ni Bruno. "Wala nang silbi ang bakang ito," sigaw ni Bruno, tinuturo ang isang matandang baka na nakahiga sa sulok. "2 araw nang hindi makatayo, ipakatay na natin bago pa makahawa sa iba." Lumapit si Cardo. Kilala niya ang baka. Tinatawag niya itong maputi dahil sa puting marka sa noo. Noong bagong dating siya sa rancho, si Maputi ang unang bakang inalagaan niya. Tahimik ito, maamo, at minsan ay parang nakikinig kapag kinakausap niya. "Kuya Bruno," sabi ni Cardo, "baka po pwede pang gamutin. Sugat lang po sa paa. Kung lilinisin at aalagaan." "Sino ka para magdesisyon?" putol ni Bruno. "Baka lang yan. Kapag walang pakinabang, katayin." Napangiwi si Cardo. "Pero buhay pa po siya." "Buhay pero palugi," sagot ni Bruno. "Yan ang hindi mo maintindihan. Sa rancho, ang walang pakinabang, tinatanggal." Tumawa ang ilang tauhan, ngunit hindi sumama si Cardo. Nang gabi ring iyon, nang wala ng tao sa kulungan, palihim niyang kinalagan si Maputi. Hirap na hirap siyang akayin ang mabigat na baka papunta sa likod ng kanilang kubo. Ilang beses siyang nadapa sa putik. Ilang beses ding muntik nang sumuko ang baka. "Kaya mo yan, Maputi," bulong ni Cardo habang umiiyak sa pagod. "Hindi kang susuko. Hindi kita pababayaan." Pagdating sa likod ng kubo, nakita ni Inay Marta ang nangyari. "Anak," nag-aalalang sabi nito, "kapag nalaman ni Don Severino yan, mapapahamak ka." "Alam ko po," sagot ni Cardo, hinihingal. "Pero hindi ko kaya, Inay. Hindi ko kayang panuurin na patayin siya gayong pwede pa siyang mabuhay." Lumapit si Inay Marta sa baka at hinaplos ang noo nito. "Pareho kayo ng puso ng ama mo," sabi nito. "Hindi marunong tumalikod sa mahina." Kinagabihan, habang pinupunasan ni Cardo ang sugat ni Maputi, dumating si Silangan. Mas maliwanag ang balahibo nito kesa dati. May dala itong kakaibang amoy. Amoy bagong ulan, sariwang dahon at malinis na lupa. "Silangan," sabi ni Cardo, napapikit sa ginhawa. "Tulungan mo siya, pakiusap." Lumapit si Silangan sa baka. Sa una, nag-alala si Maputi. Ngalit nang tumingin ang usa sa kanya, kumalma ito. Dahan-dahang dinilaan ni Silangan ang sugat sa paa ng baka. Napasinghap si Cardo. Ang pulang sugat ay unti-unting nagsara,
Parang hinihila pabalik ng katawan ang sariling sakit. Ang maga ay humupa. Ang paghinga ni Maputi ay naging maayos. "Inay," bulong ni Cardo. "Nakikita niyo po ba?" Nakatakip ang kamay ni Inay Marta sa bibig. Nangingilid ang luha. "Nakikita ko, anak. Ang awa mo, binalikan ng awa." Pagkatapos, ibinaba ni Silangan mula sa bibig nito ang isang bungkos ng damo. Hindi iyon pangkaraniwang damo. Kumikinang ang dulo ng mga dahon at may maliliit na patak ng liwanag na parang hamog. "Ano ito?" tanong ni Cardo. Lumapit si Silangan kay Maputi at itinulak ang damo gamit ang nungo. Naunawaan ni Cardo. Ipinakain niya ang damo sa baka. Ilang sandali lamang, tila lumakas ang katawan nito. Itinaas ni Maputi ang ulo, saka dahan-dahang tumayo. Napaatras si Cardo, hindi makapaniwala. "Maputi!" Umuunggol ng mahina ang baka. Hindi iyon unggol ng sakit, parang pasasalamat. Kinabukasan, namangha ang ilang kapitbahay nang makita ang dating halos patay na baka na nakatayo at kumakain sa likod ng kubo ni Cardo. Hindi sinabi ni Cardo ang tungkol kay Silangan. Sinabi lamang niyang inalagaan niya ito ng mabuti. Mulit nang gatasan niya si Maputi. Dumami ang gatas kesa inaasahan. Mas malapot, mas mabango, at mas sariwa ang amoy. "Inay," sabi ni Cardo habang hawak ang maliit na timba ng gatas, "baka pwede nating ibenta ang sobra sa palengke." Ngumiti si Inay Marta. "Oo anak, pero huwag mong kalimutang magtabi para sa'yo. Lagi mo nalang iniisip ang iba." Napatingin si Cardo sa gilid ng kagubatan. Sa ilalim ng aniw ng puno, saglit niyang nakita si Silangan. Nakatayo ito ng tahimik at sa balikat nito ay umiikot ang mga liwanag na parang alitap-tap. "Hindi ko malilimutan," bulong ni Cardo. "Pero kung may biyayang dumating, dapat may mabahagian." At sa gabing iyon, para sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, uminom si Inay Marta ng sariwang gatas na hindi tira, hindi panis at hindi ibinigay dahil sa awa ng malupit na amo. Gatas iyon ng kabutihan na pinili ni Cardo. Mula nang gumaling si Maputi, nagsimulang bumago ang maliit na lupa sa likod ng kubo ni Cardo. Dati, tuyo iyon, mabato at halos walang tumutubong damo. Kapag tag-init, bitak-bitak ang lupa. Kapag umuulan, nagiging putikan. Ngunit nang madalas nang dumaan si Silangan tuwing dapit hapon, may kakaibang nangyayari sa bawat yapak nito. Unang napansin ni Inay Marta, isang umaga habang nagwawalis siya sa harap ng kubo, nakita niyang may linya ng kumikislap na bakas sa lupa. Parang maliliit na patak ng pilata ang nakadikit sa putik. Sa bawat bakas, may tumutubong sariwang damo, makapal, luntian at mamamasa-masa kahit hindi umulan. "Inay," sabi ni Cardo, hawak ang lumang tabo. Nang nakita niya ang bakas, napatigil siya. Ito ang dinaanan ni Silangan kagabi. Hinawak niya ang damo. Malamig ito, malambot at may kakaibang bango. Hindi amoy ordinaryong damuhan. Amoy bukid matapos ang ulan. Amoy bagong buhay. Ipinakain nilang kaunting damo kay Maputi. Hindi nagtagal, mas lalong itong lumakas. Dumami ang gatas nito at hindi na ito mukhang matanda at sakitin. Bumili si Cardo ng 2 batang kambing mula sa kaunting naipon niya. Nang pakainin din ang mga ito ng damong tumubo sa bakas ni Silangan, mabilis silang lumusog. "Anak," sabi ni Inay Marta isang hapon habang pinagmamasdan ang mga kambing, "parang hindi lang hayop ang pinagagaling ng usang iyon, pati lupa. Opo, kapag dumadaan siya, parang bumabangon ang paligid." "Parang ikaw," dagdag ng ina.
Napatingin si Cardo sa kanya. Ako po? Oo. Matagal kang nakayuko sa bigat ng mundo. Pero ngayon, unti-unti kang tumatayo. Hindi sumagot si Cardo. Natamaan siya sa sinabi ng ina. Totoo iyon. Dati, paggising pa lang niya, pagod na siya. Dati, pakiramdam niya ay alipin siya ng kahirapan. Ngayon, kahit mahirap pa rin, may munting liwanag na siyang inaasahan. Sa palengke, nagsimula siyang magbenta ng gatas ni Maputi. Sa unang araw, mahiyain pa siya. Nakaupo siya sa gilid ng daan, hawak ang 2 bote ng gatas at maliit na balot ng kesong ginawa ni Inay Marta. Magkano ito? Tanong ng isang babae. Murang-mura lang po. Sariwa po iyan, ngayong umaga lang. Tinikman ng babae ang kaunting gatas. Nanlaki ang mata nito. Ang sarap nito. Kaninong rancho galing? Napayuko si Cardo. Sa maliit ko pong alagaan. Sa iyo? Opo, maliit lang po. Bumili ang babae ng 1 bote. Hindi nagtagal, bumalik ito kasama ang kapitbahay. Sa loob ng ilang araw, may ilang suki na si Cardo. Hindi marami ang kita, ngunit sapat para makabili ng bigas, gulay at gamot ni Inay Marta. Isang gabi, habang kumakain sila ng mainit na lugaw na may kaunting gatas, napansin ni Inay Marta na tahimik si Cardo. Bakit anak? Tanong niya. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ito. Natatakot po ako. Baka mawala si Silangan. Baka bumalik kami sa dati. Inilapag ni Inay Marta ang kutsara. Anak, huwag mong hawakan ang biyaya na parang pag-aari mo. Pasalamatan mo habang naririyan. Alagaan mo ang ibinigay. At kung mawala man, siguraduhin mong hindi nawala ang kabutihan sa puso mo. Napayuko si Cardo. Minsan kasi po, pagod na akong matakot. Lumapit ang ina at hinawakan ang kanyang balikat. Alam ko, pero ngayon, hindi ka na nag-iisa. Sa labas, narinig nila ang mahinang kaluskos. Pagtingin ni Cardo sa bintana, naroon si Silangan. Nakatayo ito sa gilid ng pastulan at sa likod nito ay may bagong linyang kumikislap sa lupa. Bawat yapak nito ay nagpapasibol ng damo. Lumabas si Cardo. Silangan, sabi niya, salamat. Hindi ko alam kung bakit mo kami tinutulungan, pero salamat. Lumapit ang usa. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito ay parang may sagot. Dahil tumulong ka nang wala kang hinihinging kapalit. Mula noon, unti-unting lumaki ang munting alagaan ni Cardo. Hindi biglaan, hindi marangya. 2 kambing ay naging 4. Ang gatas ni Maputi ay nakatulong sa pagbili ng 1 pang baka. May ilang manok na rin silang nangingitlog. Ang dating lupaing walang buhay ay naging maliit na pastulang luntingan. Hindi pa sila mayaman, ngulit hindi na sila araw-araw nagutom. Hindi na kailangang tiisin ni Inay Marta ang walang lamang na tiyan. Hindi na kailangang lumuhod si Cardo sa awa ni Bruno para sa kaunting gatas. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Cardo na maaaring hindi pala habang buhay na kadiliman ang kanilang kapalaran. Isang dapit hapon, dumating si Silangan ng mas maaga kaysa dati. Hindi ito tumigil sa gilid ng pastulan. Sa halip, lumakad ito papunta sa kagubatan, saka lumingon kay Cardo. Parang inaanyayahan siyang sumunod. Gusto mo akong sumama? Tanong ni Cardo. Tumapak ang usa sa lupa. Sa yapak nito, kumikislap ang damo. Lumabas si Inay Marta sa bahay. Anak, madilim na. Alam ko po, Inay. Pero pakiramdam ko ay may gusto siyang ipakita. Nag-alala ang matanda. Mag-ingat ka. Ang gubatan ay may sariling hininga. May mga bagay roon na hindi dapat ginagambala. Opo, babalik po agad ako. Kinuha ni Cardo ang maliit na lampara at sumunod kay Silangan. Ngulit pagpasok nila sa kagubatan, napansin niyang hindi na kailangan ang ilaw. Ang pilak na balahibo ng usa ay sapat upang tanglawan ang daan. Sa paligid, may mga alit-aptap na umiikot. Ngunit hindi sila basta lumilipad.
parang silang nagbubukas ng lantas. Minsan, natatapilok si Cardo sa ugat. Minsan, nalilito siya kung saan dadaan. Ngunit tuwing napapalayo siya, humihinto si Silangan at lumilingon. Hindi ito naiinip. Hindi ito nagmamadali. Parang itong matandang gabay na matagal nang kabisado ang lihim ng gubat. "Iyan, sabi ni Cardo habang hinihingal. "Kung ordinaryong usa ka siguro, matagal mo na akong iniwan." Tumingin si Usa sa kanya. Sa liwanag ng mata nito ay parang may munting aliw. Sa wakas, narating nila ang matandang punong balete. Napakalaki nito, tila ilang tao ang kailangang maghawak kamay para mayakap ang katawan. Ang mga ugat nito ay nakalaylay na parang mga kamay ng matandang bantay. Sa paligid ng puno, makapal ang liwanag ng mga alit-aptap. Ngumit ngayon, alam ni Cardo na hindi basta insekto ang mga iyon. May tibok ang kanilang liwanag, parang may mensaheng dala. Biglang gumalaw ang mga ugat ng balete. Napaatras si Cardo. "Huwag kang matakot." Nitining nagsalita. Mula sa pagitan ng mga ugat, lumabas ang isang maliit na matandang nilalang. Abot tuhod lamang ito ni Cardo, ngunit ang tindig ay marangal. May mahabang puting balbas, suot na damit na yari ng dahon at hibla ng kahoy, at hawak na tungkod na tila ugat ng nara. Napayuko si Cardo. Hindi alam kung ano ang sasabihin. "Kayo po ba duwende?" Ngumiti ang lilalang. "Iyan ang tawag ninyo sa amin. Ako si Apo Gundo, tagapagbantay ng baleteng ito at ng mga lihim na daan ng kagubatan." Lumapit si Silangan sa duwende at yumuko. Hinaplos ni Apo Gundo ang noo ng usa. "Siya si Silangan," sabi ang duwende. "Alaga, sugo at kaibigan ng aming lahi. Ngunit higit pa roon, siya ang tagapagbantay ng pastulan, bukal at mga nilalang na marunong mabuhay ng hindi naninira." "Bakit po siya lumapit sa akin?" talong ni Cardo. Tinitigan siya ni Apo Gundo. Ang mga mata nito ay maliit, ngunit matalim, parang nakakakita hanggang sa pinakatagong bahagi ng puso. Dahil nakita niya kung anong ginawa mo nung gabi ng gutom. Hindi mo siya tinulungan dahil may kapalit. Tinulungan mo siya kahit may mawawala sa iyo. Iyon ang uri ng kabutihang bihira na ngayon. Napayuko si Cardo. "Hindi po akong mabuting tao palagi. Minsan nagagalit ako. Minsan naiinggit ako sa mga mayayaman. Minsan gusto kong gumanti kay Don Severino." Ang mabuting puso ay hindi pusong walang galit. Ito ay pusong marunong pumili ng tama kahit may galit. Napatingin si Cardo kay Silangan. Hindi po ba siya tumatanda? Hindi gaya ng hayop na kilala ninyo. Mula pa sa panahon ng mga ninuno, narito na si Silangan. Marami na siyang nakita. Mga mabubuting magsasaka, sakim na Panginoon, mga gubat na pinutol, mga ilog na nilason. Hindi siya nagpapakita sa lahat. Ang mga masasama, kahit nasa harap nila siya, wala silang makikita kundi liwanag, anino o gumagalaw na dama. Naalala ni Cardo si Don Severino. Ibig sabihin po, hindi siya makikita ng amo ko? Hindi, hanggat ang puso niya ay puno ng kasakiman. Ngunit mag-ingat ka, ang taong hindi nakakakita ng hiwaga ay minsang mas mapanganib dahil sisirain niya ang lahat para lamang mapasakamay ang hindi niya nauunawaan. Kinilabutan si Cardo. "Bakit niyo po ako dinala rito?" Lumapit si Apo Gundo sa isang maliit na bato sa paanan ng balete. Hinawakan niya ito ng tungkod. Bumukas ang bato, parang kahon, at mula rito ay inilabas niya ang isang lumang kampanang tanso. Hindi ito kumikinang, hindi ito mukhang mahalaga. May kalawang pa sa gilid. Ngunit nang nakita ni Cardo, may naramdaman siyang init sa dibdib. "Ito," sabi ng duwende, "ay hindi kayamanan. Ito ay panananggutan." Iniabot ni Apo Gundo ang kampana kay Cardo.
Mabigat ito kahit maliit at nang hawakan niya ay parang may tibok sa loob ng metal. Hindi ito tunog, hindi rin galaw. Para itong puso ng lupa, tahimik ngunit buhay. Ano pong gagawin ko rito? Tanong ni Cardo. Papatunugin mo lamang ito kapag ang hangarin mo ay mabuti. Hindi para magpayaman ng mabilis, hindi para malampasan ng kapwa mo, hindi para ipagyabang sa bayan. Ang kampanang ito ay tumutugon sa pag-aalaga, sa hayop na may sakit, sa lupang tuyo, sa taong gutom, sa pusong marunong magbahagi. Hinaplos ni Cardo ang kampana. At kung gamitin po ng sakim? Nagbago ang mukha ni Apo Gundo. Ang biyaya ay magiging salamin. Ipapakita nito ang laman ng puso ng gumagamit. Kung ang laman ay kasakiman, kasakiman din ang babalik sa kanya. Kung paninira, pagkasira rin ang aanisin niya. Napatingin si Cardo kay Silangan. Tahimik itong nakatayo sa tabi ng balete. Si Silangan ang tagapagbantay nito, dagdag ng duwende. Babalik-balik siya sa iyo, hindi lamang para tumulong, kundi upang tiyaking hindi ka maliligaw. Tandaan mo, Cardo, minsan mas mapanganib ang taong minsang mahirap kapag biglang nakatikim ng ginhawa. Maaaring makalimutan niya ang pinanggalingan niya. Parang tinamaan si Cardo. Hindi ko po gustong maging gaya ni Don Severino. Kung gayon, huwag mong gawing Diyos ang pag-asenso. Gawin mo itong daan para mas marami kang maalagaan. Umuwi si Cardo ng gabing iyon, dala ang kampana, ngunit mabigat ang isip niya. Sa daan, paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ng duwende. Hindi niya alam kung karapat-dapat siya sa ganitong biyaya. Minsan, iniisip niyang kapag yumaman siya, ipapakita niya kay Don Severino na nagkamali ito sa paghamak sa kanya. Minsan, gusto niyang makita ang amo na yumuyuko sa harap niya. Ngunit ngayon, nahihiya siya sa sariling isip. Pagdating niya sa bahay, naghihintay si Inay Marta. "Anak, ang tagal mo. Ayos ka ba?" "Opo, Inay. Ipinakita ko ang kampana. May ibinigay po sa akin si Apo Gundo. Duwende po siya sa balete. Sinabi niyang hindi ito basta bagay. Biyaya raw po, pero may kapalit na panananggutan." Tahimik na tinignan ni Inay Marta ang kampana. "Minsan, anak, ang pinakamabigat na dala ay hindi bato, kundi tiwala." Kinabukasan, sinubukan ni Cardo ang kampana. Hindi niya ito ginamit para humingi ng pera. Sa halip, dinala niya ito sa maliit na pastulan kung saan may kambing na nanghihina. Pumikit siya. Kung tunay ang bihaya nito, bulong niya, hindi para sa akin, para sa mga alaga kong walang laban, para sa lupaing pagod na, para kay Inay. Mahina niyang pinatunog ang kampana. Ting! Hindi malakas ang tunog, ngunit kumalat ito sa hangin na parang alon. Gumalaw ang dama, umihip ang malamig na hangin. Sa gilid ng pastulan, lumitaw si Silangan at sa yapak nito ay tumubo ang mas sasirig na dama. Ang nanghihinang kambing ay dahan-dahan tumayo at kumain. Napatakip si Cardo sa bibig. Totoo! Mula noon, mas lumago ang kanyang munting alagaan. Hindi bigla ang yaman, kundi dahan-dahang pag-unlad. Nakabili siya ng isa pang baka. Nakapagtayo ng mas maayos na kulungan mula sa pinag-ipunang kahoy at yero. Nakapagsimula siyang magbenta ng keso sa palengke at maraming nagsabing kakaiba ang lasa nito. Linis, sariwa at parang may tamis ng bagong dama. Sa tuwing may bumibili, nagpapasalamat si Cardo. Kapag may mahirap na hindi sapat ang pera, binibigyan niya ng kaunting gatas. "Cardo," sabi ng isang matandang babae sa palengke, "malulugi ka niyan kung lagi kang nagbibigay." Ngumiti siya. "Naranasan ko pong walang-wala. Kung may sobra ako ngayon, mas mabuting may makain ng iba." Ngunit kahit lumalago ang kanyang kabuhayan, hindi siya lubusang panatag. Minsan sa gabi, habang nakasabit ang kampana sa tabi ng bintana,
Nakatingin siya rito ng matagal. "Inay," sabi niya minsan, "paano kung isang araw matukso akong gamitin ito sa mali?" Sumagot si Inay Marta mula sa kanyang higaan. "Kaya may konsyensya ang tao, anak. Para bago pa siya tuluyang maligaw, may boses na tatawag sa kanya pabalik." "Paano kung hindi ko marinig?" "Kung hindi mo marinig ang konsyensya mo, pakinggan mo ang mga inaalagaan mo. Ang hayop, lupa at mahirap, hindi sila nagsisinungaling. Makikita mo sa kanila kung naging mabuti ka pa rin." Sa labas, lumitaw si Silangan. Tahimik itong nakatitig sa bahay, parang bantay sa dilim. Naramdaman ni Cardo na hindi lamang siya binibigyan ng pagkakataong umasenso, binibigyan siya ng pagkakataong patunayan na hindi mababago ang biyaya ang puso niyang natutong magmahal sa gitna ng gutom. Dumating ang araw na hindi na kinakailangan ni Cardo na maghintay ng tira-tirang pagkain mula sa rancho ni Don Severino. Sa maliit niyang tindahan sa palengke, nauubos ang gatas at keso bago magtanghali. Hindi dahil mura lamang ito, kundi dahil pinagkakatiwalaan na siya ng mga tao. Sinasabi nilang malinis ang produkto niya, mabango at kakaiba ang lasa. Parang galing sa lupang inalagaan, hindi pinilit. Isang umaga, matapos bilangin ng naipon niyang pera, matagal na nakatitig si Cardo sa lumang kubo nila. Ang bubong ay may butas pa rin, ang dingding ay tagpi-tagpi. Kapag umuulan, kinakailangang itulak ni Inay Marta ang palanggana sa gitna ng sahig para saluhin ng patak. Ilang gabi na rin nagigising si Cardo dahil sa ubo ng ina na lumalala sa lamig. "Inay," sabi niya habang naghahanda sila ng almusal, "may ipapakita po ako sa inyo mamaya." Napatingin si Inay Marta. "Ano na naman ang binabalak mo, anak?" "Basta po." Ngumiti siya. "Sumama kayo sa akin pagkatapos nating kumain." Tanghali nang dinala niya ang ina sa kabilang bahagi ng pastulan, sa lugar na dating puro damo lamang. Doon, nakatayo ang isang maliit ngulit maayos na bahay. Hindi ito mansyon, wala itong magarbong haligi o mamahaling palamuti. Ngulit matibay ang dingding, maayos ang bubong, may bintanang malaki, may kusinang malinis at may sariling silid para kay Inay Marta. Napahinto ang matanda. "Cardo," sabi niya. "Sa atin po ito, Inay." Nanginginig ang boses niya. "Hindi na po kayo matutulog sa kubong tumutulo. Hindi na po kayo lalamigin sa gabi. May higahan na po kayo na hindi basa kapag umuulan." Hindi agad nakapagsalita si Inay Marta. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Hinaplos niya ang kahoy, parang hindi makapaniwala na tunay ito. Nang pumasok siya, tumingin siya sa kisame. Walang butas, walang tagpi, walang bakas ng patak ng ulan. Umupo siya sa gilid ng bagong kama. Ilang sandali siyang tahimik, saka biglang napaiyak. "Inay," nag-aalala si Cardo. Lumuhod siya sa harap niya. "Bakit po kayo umiiyak? May kulang po ba? Maliit pa po ito pero kapag mas nakaipon na po." Umiling si Inay Marta. Hinawakan niya ang mukha ng anak. "Hindi ako umiiyak dahil kulang, anak. Umiiyak ako dahil sobra pa ito sa hiniling ko." Napaluha ring si Cardo. "Matagal ko na pong gustong bigyan ng maayos na bahay. Tuwing nakikita kong naglalagay ng palanggana sa sahig kapag umuulan, parang dinudurog ang dibdib ko. Tuwing pinagagalitan ako ni Don Severino, iniisip ko na lang na isang araw makakaahon din tayo." Hinaplos ni Inay Marta ang buhok niya. "At nakaahon tayo, anak. Pero huwag mong kakalimutan, hindi bahay ang tunay na sukatan ng ginhawa. Ang tunay na ginhawa ay yung hindi natakot ang puso mo sa bawat paggising." Mula noon, nagbago ang gabi ng mag-ina. Dati, malamig, dilim at puno ng pangamba ang kanilang tulugan. Ngayon may ilaw sa kusina, may mainit na sabaw sa kalan, may malinis na kumot si Inay Marta. May maliit na mesa kung saan sila kumakain ng hindi nagmamadali. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, sabay silang nakaupo sa tabi ng bintana.
Dati kapag ganito kalakas ang ulan, nagkakandara pa sila sa paglalagay ng palanggana. Ngayon, pinakikinggan lamang nila ang patak sa bubong. Hindi na tumutulo, mahina at halos pambatang sabi ni Inay Marta. Napangiti si Cardo. Opo, Inay, hindi na. Matagal ko nang hindi naramdaman nito. Ang alin po? Kapayapaan. Natahimik si Cardo. Sa simpleng salitang iyon, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng pinagdaanan nila. Ang gutom, ang hiya, ang pang-aapi, ang mga gabing walang kasiguraduan. At ngayon, kahit hindi pa perpekto ang buhay, may isang bahay na silang kung saan pwedeng huminga ng maluwag. Tuwing dapit hapon, madalas nilang makita si Silangan sa gilid ng pastulan. Minsan ay nakatayo lamang ito sa malayo. Minsan naman ay lumalapit sa bakod. Kapag nakikita ito ni Inay Marta, inilalagay niya ang kamay sa dibdib. Parang binabantayan tayo, sabi niya. Opo, sabi ni Cardo. Pero minsan, iniisip ko, hindi lang siya ang nagbabantay sa atin. Kailangan din nating bantayan ng biyayang ibinigay niya. Isang gabi, nagluto si Inay Marta ng simpleng hapunan. Kanin, gulay at mainit na gatas. Hindi marami, ngunit sapat. Habang kumakain sila, biglang napahinto si Cardo. Bakit anak? Wala po. Naaalala ko lang po yung gabi na nakita ko si Silangan. Kung hindi ko po hinati ang pagkain natin, ngumiti si Inay Marta. Baka iba ang buhay natin ngayon. Pero anak, huwag mong isipin na ang kabutihan mo ay puhunan para sa gantimpala. Gumawa ka ng mabuti dahil iyon ang tama. Kung may bumalik na biyaya, pasalamat. Kung wala, mabuti ka pa rin. Tumango si Cardo. Sa labas, kumislap ang mga alitaptap. Sa gitna ng ulan, nakita nilang dumaan si Silangan. Sa bawat yapak nito, tila mas lumalalim ang luntong ng damo. Hindi na sila dating mag-inang halos walang makain. Ngunit mas mahalaga roon, hindi na sila mag-inang halos walang pag-asa. Hindi maitatago ng liwanag ang sarili nito habang buhay. Habang lumalago ang munting rancho ni Cardo, unti-unting kumalat sa bayan ang balita tungkol sa kanya. Ang dating trabahador ni Don Severino, ang dating lalaking halos magmakaawa para sa dagdag na gatas, ngayon ay may sariling pastulan, sariling tindahan at mga produktong hinahanap ng mamimili. Mas masarap ang keso ni Cardo, sabi ng isang babae sa palengke. Mas malinis ang gatas niya, dagdag ng isa pa, at hindi siya nandadaya sa timbang. Hindi gaya ng sa malaking rancho, bulong ng isa, ngulit sapat ang lakas para marinig ng iba. Hindi nagtagal, umabot ang balita kay Don Severino. Nakaupo siya sa kanyang malawak na beranda, hawak ang kanyang tasa ng kape, nang sabihin ni Bruno tungkol sa pagbaba ng kanilang benta. Bumababa, malamig na tanong ni Don Severino. Opo, maraming mamimili ang lumilipat kay Cardo. Sinasabi nilang mas maganda raw ang produkto niya. Bumagsak ang tasa sa mesa. Kay Cardo? Opo, ang Cardong iyon? Ang utosang halos hindi makabili ng tsinelas? Napayuko si Bruno. Siya nga po. Tumayo si Don Severino. Namumula ang mukha niya sa galit. Hindi niya matanggap na ang dati niyang hinahamak ay nakakaangat. Para sa kanya, ang pag-asenso ni Cardo ay hindi dapat nangyayari. Ang mahirap, sa isip niya, ay dapat manatiling mahirap. Ang trabahador, dapat manatiling trabahador. May ginagawa siyang pandaraya, walang umaasenso ng ganong kabilis mula sa wala. Baka po may natuklasan siyang magandang pakain sa hayop. O baka may ninakaw siya sa akin, singhal ni Don Severino. Bantayan mo siya. Simula noon, nagpalit-palit ang mga tauhan ni Don Severino sa pagtitiktik sa pastulan ni Cardo. Sa araw, wala silang nakikitang kakaiba. Malinis ang kulungan, maayos ang hayop, masipag si Cardo, mabait sa trabahador, walang bahid ng pandaraya. Sa gabi, may iba silang napapansin. Minsan ay may gumagalaw na damo kahit walang hangin. Minsan ay may kumikislap na bakas sa lupa.
Minsan ay may maliliit na liwanag na parang alitaptap na umiikot sa gilid ng pastulan, ngulit hindi nila makita si Silangan. Isang gabi, nagtago si Bruno sa likod ng punong mangga kasama ang 2 tauhan. "Nakita niyo ba iyon?" bulong ng isa. "Alin?" tanong ni Bruno. "May liwanag na dumaan. Alitaptap lang yan." "Hindi po. Parang may paa, may bakas." Lumapit sila sa damuhan. Totoo nga, may mga kumikislap na bakas, hugis dian ng usa, ngunit wala silang nakitang hayop. Kinilabutan ng isang tauhan. "Kuya Bruno, baka hindi dapat galawin ito." Sinampal siya ni Bruno sa batok. "Duwag. Ang hindi natin nakikita, hahanapin natin." Ngulit kahit matapang ang salita niya, may takot ding pumasok sa dibdib ni Bruno. Pakiramdam niya may nakikita sa kanila mula sa dilim. Sa kabilang dako, nasa loob ng bahay si Cardo nang biglang dumating si Silangan. Hindi ito gaya ng dati, hindi payapa ang tindig nito. Ang mga mata nito ay kulay asul, malamig at malinaw, tulad ng langit bago ang bagyo. "Inay," sabi ni Cardo, "may babala siya." Lumapit si Silangan sa bintana, dahan-dahang yumuko. Naalala ni Cardo ang sinabi ni Apo Gundo, kapag hinawakan niya ang sungod ni Silangan, makakakita siya ng pangitain kung kinakailangan. Nag-alinlangan siya. "Silangan, dapat ko bang makita?" Lumapit ang usa. Hinawak ni Cardo ang sungod. Biglang nagdilim ang paningin niya. Nakita niya si Don Severino sa loob ng malaking bahay, naglalakad ng pabalik-balik. Narinig niya ang boses nito. "Kung hindi natin makita ang tumutulong sa kanya, sirain natin ang tinutulungan, sunugin ang kulungan, takutin ang mamimili, patayin ang negosyo." Nakita niya si Bruno na may dalang lampara, nakatingin sa pastulan ni Cardo. Binitawan ni Cardo ang sungod ni Silangan, hinihingal. "Inay!" sigaw ni Inay Marta. "Anong nakita mo?" "Si Don Severino," sagot ni Cardo, nanginginig. Hindi niya makita si Silangan, pero gusto niyang wasahin ang lahat. Napatakip ang bibig ni Inay Marta. Sa labas, tahimik na tumingin si Silangan sa madilim na bahagi ng daan. Hindi siya nakikita ng masasama, ngunit alam niyan, ang kasamaan ay paparating pa rin. Matapos ang pangitaing iyon, hindi na mapakali si Cardo. Mas maaga siyang isinasara ang kulungan. Mas madalas niyang binabantayan ng pastulan sa gabi. Pinakiusapan niya ang ilang mabubuting kapitbahay na bantayan ng paligid kung may makitang kakaiba. Ngulit kahit gaano siya mag-ingat, alam niyang hindi sapat ang lakas ng isang tao laban sa taong may pera, tauhan at kasamaan. Isang gabi, dumating si Silangan at muling tinawag siya papasok sa gubat. Nag-alala si Inay Marta. "Anak, sa panahon ngayon, baka mas delikado ang lumayo." "Alam ko po," sagot ni Cardo. "Pero pakiramdam ko, kailangan kong sumunod. Baka may ipapakita siya na makakatulong sa atin." Lumapit ang ina at hinawakan ang kamay niya. "Huwag mong kalilimutan, ang pinakamahalaga ay buhay mo. Kahit mawala ang hayop, kahit mawala ang bahay, basta buhay ka." "Hindi ko po hahayaang mawala ang lahat, Inay," sabi ni Cardo, gulit malambot ang tinig. "Hindi dahil sa pera, kundi dahil maraming buhay ang nakasalalay sa atin. Mga hayop, mga trabahador, kayo po." Sumunod siya kay Silangan sa mas malalim na bahagi ng gubat. Mas makapalang puno rito at mas malamig ang hangin. May mga tunog ang hindi niya matukoy. Kaluskos, bulong, patak ng tubig kahit walang ulan. Ngunit hindi siya natakot gaya noon. Nariyan si Silangan at sa bawat hakbang nito, nagbubukas ang madilim na daan. Narating nila ang isang lugar na hindi pa niya nakikita kahit matagal na siyang nakatira malapit sa gubat. Sa gitna ng mga batong nababalutan ng lumot, may bukal na kumikinang. Ang tubig nito ay napakalinaw na tila nakikita ang liwanag sa ilalim. Sa paligid nito, lunti na ng mga halaman at kahit gabi, may maliliit na bulaklak na nakabukas. Lumabas si Apo Gundo mula sa likod ng isang malaking bato. "Ito ang lihim na bukal," sabi ng duwende. "Dito humihinga ang lupang tumutulong sa iyo." Napamangha si Cardo. Ito po ba ang pinanggagalingan ng lakas ng damo ni Silangan? Bahagi nito,
Sagot ni Apo Gundo. Ngunit hindi ito basta tubig. Ito ay tiwala ng gubat. Kapag ginamit ng may paggalang, nagpapalakas ito ng hayop, nagpapabunga ng lupa at nagpapagaling ng pananim. Kapag inangkin ng sakim, natutuyo ito. Lumuhod si Cardo sa gilid ng bukal. Gusto niyang kumuha ng marami. Kung may ganitong tubig siya, maililigtas niya ang lahat. Mapapalago niya ang rancho, mapaproteksyonan niya ang kabuhayan. Ngunit naalala niya agad ang babala tungkol sa kasakiman. Gaano karami po ang pwede kong kunin? Tanong niya. Ngumiti si Apo Gundo. Yan ang tamang tanong. Ang sakim ay nagtatanong, gaano karami ang kaya kong kunin? Ang tagapag-aalaga ay nagtatanong, gaano karami ang dapat kong kunin? Napayuko si Cardo. Sapat lang po para sa mga may sakit na hayop at sa tuyong bahagi ng pastulan. Kung gaon, kumuha ka. Pinuno ni Cardo ang maliit na banga. Hindi niya ito pinuno hanggang labi. Kumuha lamang siya ng kaya niyang gamitin. Habang ginagawa iyon, lumapit si Silangan at uminom sa bukal. Sa sandaling iyon, mas lalo pang nagningning ang pilak nitong balahibo. Apo Gundo, sabi ni Cardo, kung matuloy ang balak ni Don Severino. Tumalim ang tingin ng duwende. Ang kasamaan ay madalas gumagalaw kapag akala nito'y tulog ang kabutihan. Ngunit hindi natutulog ang lupa, hindi natutulog ang gubat, at hindi natutulog ang utang na ganap. Lalaban po ba kayo? Tutulong kami sa pagligtas, ngunit ang unang haharap sa pagsubok ay ikaw. Hindi dahil gusto naming mahirapan ka, kundi dahil ikaw ang pinili ng biyaya. Kailangan mong patunayan na ang aalagaan mo ay hindi lang ang sarili mong yaman, kundi ang buhay na ipinagkatiwala sa iyo. Habang pauwi si Cardo dala ang tubig ng bukal, mabigat ang pakiramdam niya. Hindi niya alam kung ano ang darating, ngunit alam niyang hindi na simplang inggit ang kalaban niya. Ang kalaban niya ay taong handang manira ng buhay dahil lamang hindi nito matanggap na ang mahirap ay maaaring umangat. Pagdating niya sa rancho, ginamit niya ang kaunting tubig sa mga nanghihinang hayop at sa tuyong bahagi ng pastulan. Kinabukasan, mas sumigla ang mga hayop, mas kumapal ang damo. Ngulit sa kabila ng ginhawa, hindi nawala ang kaba niya. Sa loob ng bahay, napansin ni Inay Marta ang katahimikan ng anak. Anak, may mga biyayang dumarating bago ang malaking pagsubok. Hindi para takutin tayo, kundi para ipaalala na hindi tayo pababayaan. Tumingin si Cardo sa labas. Sa malayo, tila may naaninong na gumagalaw sa daan papunta sa kanila. Alam ko po, Inay, pero sana kapag dumating ang pagsubok, sapat ang tapang ko. Sa gilid ng pastulan, tumayo si Silangan, tahimik, maliwanag at handa. Dumating ang gabing pinakakinatakutan ni Cardo. Tahimik ang paligid ngunit hindi yon mapayapang katahimikan. Iba ang hangin, mabigat, tuyo at parang may nakatagong hininga. Kahit ang mga hayop sa kulungan ay hindi mapakali. Ang mga baka ay panay ng ungo. Ang mga kambing ay dikit-dikit sa isang sulok. Ang mga kabayo ay panay ng padyak sa lupa. Inay, sabi ni Cardo habang sinisilip ang bintana, may mali. Nakaupo si Inay Marta sa mesa, hawak ang rosaryo. Nararamdaman ko rin, anak, parang may masamang papalapit. Hindi pa sila nakakatagal sa katahimikan, lumitaw si Silangan sa gilid ng pastulan. Hindi ito dahan-dahan gaya noon. Mabilis itong dumating, huminto sa harap ng kulungan at lumingon-lingon. Ang mga mata nito ay kulay asul, babala. Sa paligid nito, dumami ang maliliit na liwanag na parang alitaptap, ngunit hindi sila kalmadong umiikot. Mabilis silang nagliliparan na parabang naghahanap ng tulong. Lumabas si Cardo. Silangan, nandito na ba sila? Tumapak ang usa sa lupa. Biglang kumislap ang mga bakas sa palibid ng kulungan. Sa di kalayuan, sa likod ng mga puno, naroon si Bruno at 3 tauhan ni Don Severino. May dala silang mga bote ng gas, sulo at basahang daling magliliyab. Naninginig ang isa sa kanila. Kuya Bruno, sigurado po ba kayo rito? Hayop ang nasa loob, baka may mamatay. Hayop nga, singal ni Bruno, bagaman kita sa mukha niyang kinakabahan din. Utos ito ni Don Severino.
Kapag nasunog ang kulungan, tapos ang negosyo ni Cardo. Pero paano kung may tao sa loob? Walang tao roon. Bilisan nyo! Sa malayo, nakatayo si Don Severino sa likod ng isang karwahe, nakabalot sa maitim na kapa. Hindi siya mismo ang magsisindi. Gaya ng lahat ng duwag na makapangyarihan, gusto niyang marumi ang kamay ng iba, hindi ang sa kanya. Siguraduhin ninyong walang matitira, malamig niyang sabi. Hindi ko na kailangan makita ang lihim niya. Kung wala siyang hayop, wala siyang yaman. Hindi nila nakita si Silangan na nakatayo sa gitna ng pastulan. Para sa kanila, ang nakikita lamang ay kakaibang liwanag sa damo, ilang alitaptap at gumagalaw na anino. Mas lalong itong kinatakutan ng mga tauhan pero pinilit sila ni Bruno. Sinindihan nila ang unang basahan at inihagis sa tuyong bahagi ng bakod. Sa isang iglap, kumalat ang apoy. "Cardo!" sigaw ni Inay Marta mula sa bahay. Naamoy na ni Cardo ang usok. Paglingon ni Niglinia, nakita niyang kumakain ng apoy sa likurang bahagi ng kulungan. Nagsimulang magsigawan ng mga hayop. Ang baka ay nag-uungalan, ang kambing ay nagtatakbuhan, ang kabayo ay sumipa sa kahoy na harang. "Hindi!" sigaw ni Cardo. Tumakbo siya papunta sa kulungan dala ang timba ng tubig. Ngulit napakaliit nito laban sa lumalaking apoy. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng kulungan, ngunit dahil sa takot, nagsiksika ng mga hayop sa loob. Natatakot silang lumabas, nagwawala sila. "Mga alaga ko," nanginginig niyang sabi. "Lumabas kayo! Pakiusap, lumabas kayo!" Ngunit hindi siya marinig ng mga hayop. Usok, init at takot ang pumuno sa paligid. Napaluha si Cardo, hindi dahil mawawala ang kanyang kabuhayan, kundi dahil buhay ang nasa loob, ang mga hayop na inalagaan niya, pinagaling, pinakain at itinuring na pamilya. Sa gitna ng apoy, nakita niya si Silangan. Tumayo ito sa harap ng kulungan. Pilak ang balahibo na ngayon ay tila nag-aapoy sa liwanag. Ang mga mata nito ay nagbago mula asul tungo sa ginto, pagkatapos ay pula. Hindi galit na walang dahilan, kundi panganib na kailangang harapin. "Silangan!" sigaw ni Cardo. "Tulungan mo sila!" Biglang humihip ang hangin sa kagubatan. Hindi ito mainit na hangin ng apoy. Malamig ito, mabango, at may kasamang tunog ng mga dahon. Sa paligid, dumami ang alitaptap hanggang sa parang bumaba ang bituin sa lupa. Sa paanan ng balete, gumalaw ang lupa. Mula sa liwanag ng mga alitaptap, lumitaw si Apo Gundo. Hindi na siya mukhang simpleng atandang duwende. Ang tungkod niya ay kinikinyang, ang balbas ay nililipad ng hangin, at ang munting katawan niya ay tila nagdadala ng bigat ng buong kagubatan. "Cardo!" sigaw ni Apo Gundo. "Buksan mo ang harang sa kanluran. Doon dadaan ang mga hayop." "Hindi sila kumakalma!" sigaw ni Cardo. Halos maubusan ng tinig. "Tatawag si Silangan. Magtiwala ka." Tumakbo si Silangan sa harap ng kulungan. Sa bawat yapak nito, tumutubo ng mamasamasang luntiyang damo. Ang mga damong yon ay hindi nasusunog. Sa halip, tumataas sila parang berdeng pader, hinaharangan ng pagkalat ng apoy. Lumapit si Silangan sa mga nagwawalang hayop. Hindi ito natakot sa apoy, hindi rin ito nagmadali. Tinignan niya ang mga baka, kambing at kabayo, at sa isang sandali, tila tumigil ang ingay sa loob ng kulungan. Ang mga hayop ay isa-isang kumalma. Ang pinakamaingay na kabayo ay tumigil sa sipa, ang mga baka ay tumahimik, ang kambing ay hindi na nagsiksikan. Parang nakilala nila si Silangan hindi sa mata, kundi sa puso ng mga nilalang na marunong makaramdam ng tunay na tagapagbantay. "Ngayon!" sigaw ni Apo Gundo. Binuksan ni Cardo ang harang sa kanluran. Sumunod ang mga hayop sa liwanag ni Silangan. Isa-isa silang lumabas, dumadaan sa makitib na landas ng basang damo. Ang usok ay makapal at ilang beses muntik nang pumasok si Cardo sa loob para hilahin ang natitirang mga hayop. Ngulit pinigilan siya ng duwende. "Huwag kang magpadala sa takot. Kailangan ka pa ng ina mo." "Pero may naiwan pa!" sigaw ni Cardo. Sa loob ng kulungan, may isang batang gulya na naipit sa sulok. Nakita ito ni Cardo at halos sumugod siya sa apoy. Bago siya makapasok, biglang tumakbo si Silangan. Sa sandaling yon, parang tumigil ang oras. Ang apoy ay nanatiling nakataas ngunit hindi gumalaw.
Ang usok ay tila naging itim na tela sa hangin. Ang mga patak ng ambon na nagsisimula palang bumagsak ay nakabitin sa paligid na parang maliliit na kristal. Nakita ni Cardo si Silangan na pumasok sa kulungan. Mabilis ngunit malinaw sa kanyang paningin. Itinulak ng usa ang batang gulya gamit ang ulo at sa isang iglap, nakalabas ito sa landas ng basang damo. Pagbalik ng oras, bumagsak ang isang bahagi ng nasunog na bubong. "Silangan!" sigaw ni Cardo. Lumabas ang usa sa loob ng usok kasama ang batang gulya. Nang makita ito ni Cardo ay napaluhod na siya sa lupa sa sobrang ginhawa. Mula sa likod, itinaas ni Apo Gundo ang tungkod. Ang mga alitaptap ay umikot sa itaas ng apoy, naging tila urap ng liwanag. Maya-maya, bumuhos ng malanig na ambon. Hindi malakas na ulan, ngulit sapat para patayin ng apoy. Ang mga damong tumubo sa yapak ni Silangan ay lalong kumapal, hinarangan ng natitirang ubaga hanggang sa tuluyang humina ang apoy. Sa malayo, napatayo si Don Severino. Hindi niya nakita si Silangan, hindi niya nakita si Apo Gundo. Ang nakikita niya lamang ay ang apoy na biglang linaban ng damo, ambon na bumagsak mula sa walang ulap na langit, at mga hayop na lumalabas ng maayos parang may hindi nakikitang gabay. Ano ito? Bulong niya. Natatakot sa unang pagkakataon. Anong klaseng kapangyarihan ito? Nang makita ni Bruno na hindi natuloy ang pagsunog, umatras siya. Don Severino, hindi ito tama. Hindi tao ang kalaban natin dito. Sinampal siya ni Don Severino. Duwag! Ngunit kahit siya, nanginginig ang kamay. Kinabukasan, kumalat sa bayan ang nangyari. May ilang nakakita kay Bruno at sa mga tauhan na tumatakbo mula sa likod ng pastulan. May napulot ng bote ng gas na may marka ng rancho ni Don Severino. May trabahador ding umaming inutos sa kanila ang pagsunog. Hindi na nakalusot si Don Severino. Ang mga mamimili ay lumayo sa kanya. Ang mga tauhan niya ay nagsimulang umalis. Ang mga hayop sa kanyang rancho ay naging mailap. Kahit anong pakain ang ibigay, nanghihina ang mga ito. Ang dating luntiang pastulan niya ay natuyo. Sabi ng mga matatanda sa baryo, iyon ang sumpa ng nakit sa buhay na walang laban. Si Bruno sa huli lumapit kay Cardo. Nakayuko siya, hindi tulad ng dating mayabang nakatiwala. "Cardo," sabi niya, "alam kong wala akong karapatang hulingi ng tawad. Maraming beses kitang inapi. Sinunod ko si Don Severino kahit mali. Pero nung gabing yun, nung narinig ko ang sigaw ng mga hayop, naintindihan kong hindi lang negosyo ang sinusunog namin. Buhay iyon." Matagal na tumingin si Cardo sa kanya. May galit pa rin sa dibdib niya. Hindi madaling burahin ang lahat ng pangiinsulto, pananakit at takot. Ngunit naalala niya si Inay Marta, naalala niya si Silangan, naalala niya ang sinabi ni Apo Gundo. Ang mabuting puso ay hindi pusong walang galit, kundi pusong marunong pumili ng tama kahit may galit. "Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo, pero kung tunay kang magsisisi, tumulong ka sa pag-aalaga ng mga hayop na muntik ninyong patayin. Doon ka magsimula." Napaluha si Bruno. "Gagawin ko." Sa mga sumunod na linggo, inayos ni Cardo ang nasunong na bahagi ng kulungan. Tinulungan siya ng mga kapitbahay, na mga dating trabahador ni Don Severino at maging ni Bruno. Hindi siya naghigante. Hindi niya ipinagmamayabang ang pagkatalo ng dating amo. Sa halip, mas pinaganda niya ang rancho. Mas maluwag na kulungan, mas ligtas na daanan ng hayop at mas maayos na imbakan ng pagkain. Si Inay Marta, habang nakaupo sa kanilang bagong bahay, pinagmamasdan ng anak na namumuno hindi sa sigaw, kundi sa malasakit. Napuno ng luha ang mga mata niya. "Ang anak ko," bulong niya, "hindi lang nakaahon, natuto siyang magdala ng biyaya." Isang dapit hapon, matapos maayos ang huling bahagi ng bakod, pumunta si Cardo sa gilid ng pastulan. Naroon si Silangan, gaya ng dati, nakatayo sa ilalim ng papalubog na araw. Ang pilak nitong balahibo ay may halong gintong liwanag. Lumapit si Cardo. "Salamat," sabi niya. "Kung hindi dahil sa iyo, nawala ang lahat." Tumingin si Silangan sa kanya.
Dahan-dahan nitong idinikit ang ulo sa dibdib ni Cardo. Sa simpleng galaw na iyon, naramdaman ni Cardo ang lahat ng hindi masabi ng salita, pasasalamat, tiwala at paalala. Lumabas din si Inay Marta at lumapit sa kanila. Silangan, hindi ko alam kung paanong nagpapasalamat ang tao sa isang nilalang na tulad mo, pero kung nauunawaan mo kami, tanggapin mo ang dasal ng isang ina. Sana manatiling ligtas ang gubat na tahanan mo. Mula sa likod ng mga puno, narinig ang mahinang tawa ni Apugundo. Iyan ang pasasalamat na nauunawaan ng gubat. Lumabas ang duwende, nakangiti. Cardo, natapos ang unang malaking pagsubok, ngunit tandaan mo, ang pagiging tagapag-alaga ay hindi natatapos sa isang gabi ng apoy. Opo, hindi ko po kakalimutan. Mula noon, lumago ang rancho ni Cardo, ngulit hindi ito naging simbolo ng kayabangan. Naging tahanan ito ng mga hayop na inalagaan ng maayos, ng mga trabahador na binayaran ng tama at ng mga taong minsang nawalan ng pag-asa. Tinulungan niya ang mga maliliit na magsasaka, nagbahagi ng kaalaman sa pag-aalaga ng hayop at ipinagbawal ang pagputol ng puno malapit sa lihim na bukal. Gawing may bagong trabahador na pumapasok, sinasabi niya, dito hindi utusan ng tao, kasama siya, at ang hayop hindi gamit, buhay siya. Sa paglipas ng panahon, naging kilala ang rancho niya hindi lamang dahil sa gatas at keso, kundi dahil sa kabutihang pumapalibot dito. Marami ang nagtaka kung bakit laging luntiyang ang pastulan kahit tagimit. Marami ang nagkwento tungkol sa mga alitaptap na lumilitaw kawing dapit hapon. May ilang batang nagsabing nakakita sila ng pilak na usa sa gilid ng gubat. Ngulit kapag tinatanong si Cardo, ngumingiti lamang siya. May mga biyayang hindi kailangang ipagyabang, sapat ng alagaan. At kawing dapit hapon, kapag kulay kahel na ang langit at humihina na ang ingay ng araw, bumabalik si Silangan sa gilid ng pastulan. Minsan ay kulay ginto ang mga mata nito kapag may biyayang darating. Minsan ay asul kapag may babala, at minsan payapa lamang itong tumitingin sa Cardo na para bang sinasabing naipasa niya ang pagsusubli ng puso. Si Cardo naman, sa bawat paglitaw ni Silangan, naaalala ang gabing hinati niya ang kanyang huling pagkain, ang gabing pinili niyang tumulong kahit siya mismo ay gutom. Doon niya natutuhan ang pinakadakilang lihim ng lahat. Ang tunay na yaman ay hindi nagsisimula sa kampana, sa bukal, sa rancho o sa mahiwagang usa. Nagsisimula ito sa pusong marunong magbigay kahit wala nang maibigay. At sa pusong iyon, laging may babalik na liwanag.